Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa isang exclusive subdivision dito sa Cabuyao, Laguna. Ito pong bagong video presentation natin ay isang residential property na 3-story house. May lot area po ito na 198 square meters at corner lot. Titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito pong bahay ay may floor area na 379 square meters, fully furnished, may CCTV, 4 bedrooms, each room ay meron pong aircon, then may 2-car garage, at may service area. Sa third floor po ay meron pong bar at gym. Dito po sa loob ng subdivision ay kompleto po ang amenities gaya ng clubhouse, basketball court, parks and playgrounds, at swimming pool. Kaya hindi niya po kailangang magpagawa ng swimming pool. Paggabi po, ganito po ang itsura nitong bahay. Napakaganda po. May mga modern light fixtures. Halos bago pa po ito, 2-year-old. At well-maintained. Kaya ito'y ready for occupancy. Reason for selling, may pagbabago lang sa kanilang plano, kaya ibebenta na lang po nila ito. Gawa ng silang dalawang mag-asawa na lang po ang nakatira dito. Ito pong pasad ay naka-corner glass walls and windows, may landscape, at nakabakod na po buong property. Yan po yung balkonahe. Ito po yung pedestrian gate na meron pong brickstone design. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. At pagpasok po natin, naka-tile flooring na rin po. At yan po yung setback papunta sa garahe. At naka-landscape na rin po yung paikot. Ito po yung tinutukoy ko na corner glass walls and window. At dito naman po yung main door na may aluminum screen door. At yan naman po yung papunta sa covered lanai. Naka-landscape na rin po yan at may concrete pathways. Sliding po pala itong screen door. Customize po itong solid wood door. Check po muna natin itong living area o salas na kumpleto na rin po ang mga kagamitan gaya nitong sofa set, center table, split type aircon, flute type design, wall panel. Yan po yung double high ceiling na may corner glass walls and window na nag-serves as natural sunlight at meron pong chandelier. At may blinds na rin po. So yan po yung living area o salas at premium tiles po ang ginamit dito sa flooring. Yan po yung main door kung saan dyan tayo pumasok at nandito na po tayo sa may dining area. Meron pong dining set at maganda po itong disenyo ng ceiling. Then meron pong light fixtures. At yan pong natatanaw natin na door glass ay papunta sa covered lanai. Mamaya po ikutan natin yan. Then dito po ay may flute type design na mayroon pong mirror wall, may flower base at ito pong TV ay kasama na rin po yan. Ito naman po yung daan papunta sa kitchen o formal kitchen. Pero bago natin i-check yan, check po muna natin itong pantry. Ito po yung naka-door glass. Then meron pong wooden shelves. Then sa dulo po ay may pass-through window. Okay, labas na po tayo para check natin itong formal kitchen. Na kung saan meron po itong breakfast nook na may dalawang high chair
Sa dulo po ay may access door na papunta naman sa dirty kitchen. Check po muna natin itong formal kitchen na may kitchen countertop, nano block kitchen sink with faucet, may modular kitchen cabinet, kitchen drawer, may oven, then induction cooker, at may range hood. Ito pong refrigerator ay kasama na rin po yan. Dito naman po yung maid's room. Meron pong window na matatanaw yung garahe at ito'y naka-solid wood door, may double deck at malaki naman po ang espasyo nito. May wardrobe, sa dulo po ay may glass window with security grill and blinds. So yan po yung pinakaunang kwarto o maid's room. Yan po ulit yung breakfast nook. At doon naman po yung dining area at yung main door. Dito naman po yung common toilet and bath. May bathroom countertop, hand wash basin, then vanity mirror with LED lights. At ito naman po yung shower enclosure na may overhead shower at hot shower set. From floor to ceiling din po itong tile bathroom wall. Dito naman po sa kabilang side yung toilet kung saan meron pong water closet with bidet at tissue holder. Okay, labas na po tayo dito sa common toilet and bath. Paglabas natin, yan po yung breakfast nook, then yung maid's room, yung pantry, yung living area dun sa dulo, at yung formal kitchen. Mula naman po dito sa formal kitchen, ito po yung access door na tinutukoy ko kanina. Naka-solid wood door at aluminum screen door. Ito naman po yung dirty kitchen. Naka-tiled kitchen countertop, double stainless sink with faucet, at meron pong wall-mounted kitchen cabinet. Ito po naman yung access door na papunta naman sa covered lanai. Naka-polycarbonate roofing. Then yan po yung sliding glass door na kung saan dyan po sa kabilang side naman yung dining area. At meron na rin pong security grill. Dito po sa dulo ay yung service area o laundry area na kung saan malaki naman po ang espasyo nito. Then meron din pong pressure water tank in case ng water shortage. At ito po yung access door na papunta naman sa garahe o carport. Naka-tile flooring na rin po dito. Then meron pong folding gate. At sa pintura naman po ng ceiling at wall, pulido naman. So wala po kayong papagawa. Then yan po yung setback na papunta naman dun sa pedestrian gate. Ito naman po yung access door mula sa garahe. At yan po yung hagdan. Then yan po yung living area. At kung sakali man po, ang issue ay walang kwarto dito sa baba at gusto po ng ating senior citizen or PWD sa pamilya na ang kwarto nila ay sa second floor, wala pong problema. Gawa ng meron na pong home elevator dito sa Pilipinas. Ang price range po ay nasa 300 to 500,000 pesos. Depende po sa magiging disenyo. At pwede nyo pong ipwesto dyan sa may living area. Tunghayin nyo po ulit itong dining area, living area, bago tayo umakyat sa second floor. Yan po yung double high ceiling. At dito na po yung hagdan o stairs na kung saan ito'y naka wooden staircase, wooden handrail at glass railing. Meron din pong staircase window na may blinds at nag-serves as natural sunlight din po dito sa staircase.
Samahan niyo po ako, akyat po tayo. So, nandito na po tayo sa second floor. At yan po yung family area. Then sa dulo po ay yung balkonahe. Ito pong family area ay naka-ceiling cove design. Then dito naman po yung chandelier, yung corner glass walls and window, at ito po yung open below. Yan po yung living area. At yung flute type wall panel po ay hanggang dito po sa taas. So napakaganda po ng disenyo. Check po natin itong balkonahe. At mula po dito, matatanaw nyo naman ang inyong mga magiging kapitbahay. Na kung saan napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at sa klima naman po, banayad lang. Hindi naman siya ganun kainit, at hindi naman ganun kalamig. So mula po dito, matatanaw natin yung landscape. Yan po yung papunta naman sa covered lanai. Balik na po ulit tayo dito sa loob. Naka-glass railing na rin po dito sa side ng family area. At wooden design po itong tile flooring. Check po natin itong first bedroom. Na kung saan ito yung naka-solid wood door. Then sa spasyo, malaki po siya. May dalawang sliding glass window with security grill and blinds. Meron pong window type aircon, study table or computer table, bed frame and mattress, at meron pong wardrobe. Ito po yung first bedroom. Labas po tayo. At dito naman po yung common toilet and bath, na kung saan meron din pong bathroom countertop, hand wash basin, vanity mirror, shower enclosure, overhead shower, hot shower set, at from floor to ceiling po ang tile bathroom wall. Dito naman po yung water closet with bidet, at sa dulo po yung bathroom window. Lipat na po tayo dito sa second bedroom. May bed frame and mattress, study table, window type aircon, wardrobe, glass window with security grill and blinds. Maganda rin po ang disenyo nitong ceiling at meron pong pin lamps. Sa pintura, maayos din po. Wala po kayong papagawa dito. So ito po yung second bedroom. Dito naman po ay may flute type design wall panel at ito po yung master bedroom. Naka-solid wood door at napakalaki po ng espasyo. Naka-ceiling cove design, may bed frame and mattress, may glass window with blinds. Then sa dulo po ay may sliding glass door na papunta naman sa balkonahe. Pero check po muna natin itong walk-in closet at toilet and bath. Yan po yung walk-in closet. May sliding mirror door. Then may drawer. At sa dulo naman po ay yung toilet and bath na may bathtub, water closet, hand wash basin, vanity mirror with LED lights, at naka-tile bathroom wall. Meron din pong overhead shower at bathroom window. So ito po yung toilet and bath at walk-in closet dito sa master bedroom. Labas na po tayo at tunghayin niyo po ulit itong kwarto na kung saan malaki din po ang espasyo. At lipat na po tayo dito sa may sliding glass door. Pupunta naman dito sa balkonahe. Napakalaki po nitong balkonahe. Meron din pong garden set. Then, naka-glass railing at stainless handrail. Yan po, tunghayin niyo po itong kapaligiran kung saan napakaaliwalas po. Kaya kung hanap nyo po ay malapit sa Manila na bahay bakasyunan, ito na po yung hinahanap nyo. Napaganda po nitong property. Sa mga nag-skip po ng video,
Ito pong property ay nasa isang exclusive subdivision dito sa Cabuyao, Laguna. Ito pong bahay ay may floor area na 379 square meters at fully furnished. Meron pong CCTV, 4 bedrooms with aircon, may formal kitchen, service area, pantry, at covered carport. At tungkol naman po sa dokumento nito, ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Nandito na po tayo sa hagdan kung saan ito po yung papunta sa roof deck o third floor. Dito po sa taas ay meron pong bar, counter, may TV, may ref, then covered na rin po yan. Yan po yung 4 na high chair. Then, meron pong pendant lamps. Kung meron pong small occasion, pwede na pong ganapin dito. Gawa ng malaki naman ang espasyo. Pero kung malaking okasyon naman, meron pong clubhouse dito sa loob ng subdivision. At ang kagandahan pa po dito, meron po itong mountain view at lake view. Ito po yung nasa mataas na lugar, kaya flood-free area. Okay, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. Mula po sa Cabuyao Train Station o PNR, ang distance is 1.8 kilometers at ang travel time is 5 minutes. So kung sakali man po na mag-operate na ang PNR o train station, hindi niya po kailangang magdala ng sakyan papuntang Manila. Mula naman po sa Cabuyao Fishport, ang distance is 2.7 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Mula naman po sa Ospital ng Cabuyao, ang distance is 1.5 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Yan po yung like kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa South Luzon Expressway, ang distance is 7.8 kilometers at ang travel time is 29 minutes. Kung manggagaling naman po sa airport, ang distance is 40 kilometers at ang travel time is 1 hour and 8 minutes. Mula naman po sa Makati o BGC, ang distance is 44 kilometers at ang travel time is 1 hour and 20 minutes. Opo, mahigit 1 oras lang po mula Makati papunta dito sa property. Ganun po kaganda ang lokasyon nito. Okay, pababa na po tayo mula sa roof deck. Ito po yung family area at yan po yung mga kwarto, yung common toilet and bath at dito po yung master bedroom. Then dito po yung hagdan. Yan po yung staircase window na may blinds. At pagbaba naman po natin dito ay yung living area. Then yan po yung pantry. At sa dulo naman yung dining area. Mula po dito, matatanaw naman natin yung main door. Yan po yung access door papunta sa garahe. Mula dito sa hagdan. So, kasya po ang dalawang sakyan dito. At mula naman dito sa garahe, ito po yung setback. Na meron pong concrete pathway. Hanggang doon naman ito sa main door. At pedestrian gate. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 25 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. At mula po dito sa main door, ito naman po yung papunta sa covered lanay. At yan po yung access door papunta sa dirty kitchen. So, napaganda po ng disenyo. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber at Telegram. Same number lang po, 0917-316-3149.
3399. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9 TV channel, Nov9 TV Listings, Nov9 TV On The Spot, Nov9 TV Updates, at Nov9 TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.